Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin si Amy Amy Marcos pala mga kababayan. Ayan po sa ating screen. Kasi meron pong naglalabasan na video na kung saan sabi po doon sa mga caption, katulad nito, ayan o, super ate, pinatunayan muli na utu-uto. Ano ba ibig sabihin ng utu-uto? Sunod-sunuran. Kung ano ang sabihin sa kanya, gagawin niya. Kung ano ang iutos sa kanya, susundin niya. Yan po ang utu-uto. Wala pong sariling paninindigan. Basta kung ano ang sabihin ng kanya mga kaalyado, sunod lang ng sunod. Hindi na po nag-iisip. Walang sariling pag-iisip. Hindi mo na nag-iisip na, teka muna, kung gagawin ko ba to, ano mangyayari? Ano ba ang pros? Ano ang cons kapag ganito ginawa ko? Pero siya wala na pong isip-isip. Basta kung ano sabihin ng kanya mga kaalyado, na itong mga didilis, mga kababayan, susunod na lang siya. Without thinking, mga kababayan, hindi na po nag-iisip. Baka wala naman talagang isip. Pero hindi imposibleng wala kang isip eh. Unang-una, may lahi kang Marcos. Ang Marcos matatalino. Alam naman natin yan. Si Ferdinand Marcos Sr. Napakatalino. Si PBBM. Matalino. Sandro Marcos. Matalino. Kaya nga siya ginawang majority leader na, mga kababayan batang-bata. Pero majority leader, dyan po sa House of Representatives. Kasi kaya niya na. Meron siyang kakayanan. Meron silang taglay na dito, mga kababayan. Ewan ko lang ito kung... Kasi hindi niya ginagamit yung kote niya eh. Basta sunod lang siya ng sunod kung ano sabihin sa kanya. Natatandaan niyo ba yung nagsasalita si Hontiveros? At siya po ay inutusan. Inutusan ni Bato, inutusan ni Joel Villanueva na mag-point of order. Hindi niya nga alam kung paano sasabihin niya eh. Basta sabi ni Joel Villanueva, basta sabihin mo, point of order. Okay. Sige. Point of order. Gumaganon siya doon sa Senate. Doon natin nakita na itong si Joel Villanueva, isa ring tulongges. Akala mo napakabait, akala mo praise the Lord pa itong pastor na to. Meron din palang kademonyohan sa utak. Di rin binabastos. Siya pa yung nag-udyok kay Amy Lacson. Lacson ba Marcos? Ay kay Ateng. Siya pa nagbuyo para magsumigaw ng point of order. Tapos si may padila-dila pa si. Padila-dila pa si Joel Villanueva eh. Tapos si Bato de la Rosa naman, sige, punta ka na rin sa gitna. Anong salita ka? Sabi mo, point of order. Eto naman, si super ate, uto-uto. Nag-point of order, pero hindi niya alam kung bakit siya nagpo-point of order. So, ganyan po, etong si Amy Marcos. Kaya, nung eleksyon, talaga naman po nga, sabi ko, wag na nating isama ito. Pero, ewan ko ano nangyari, pumasok po siya na pang-12. Ewan ko ano nangyari mga kababayan, pero pumasok po siya pang-12. So, ito, pakinggan natin, merong video. Panoorin natin to. Pero bago yan, basahin muna natin itong caption. Shout out sa mga senators na sunod-sunuran. Mahiya naman kayo, wala ba kayong sariling pag-iisip? Sayang naman ang taxes na pasahod sa inyo. Bakit nasabi ng kababayan natin yan? Napakinggan ninyo ito si Amy Marcos. Voted for SPGs? Ito yung ang tinatanong, yung pagboto kay Chis Escudero bilang Senate President. Alright, so anong sasabihin niya? Nakisama lang ako kay BG at kay Bato. Nakisama lang daw siya kay BG at kay Bato. Bumoto siya kay Chis Escudero
Dahil nakisama lamang siya kay BG, kay Bongo, at kay Bato de la Rosa. Basta nakisama lang siya. Yun lang yun. Wala na siyang ibang dahilan kung bakit niya ibinoto si Chis Escudero. At sana manatiling buo ang tropang Duterte 5. Sana manatiling buo ang tropang Duterte 5. Ayun yung sinasabi ko, mga kababayan. Kapag ang loyalty mo ay nasa partido, hindi na po nasa tao, hindi na po nasa bayan, wala na pong kwenta yan. Diba? Dapat ang loyalty natin, lalong-lalo na sila, mga halal ng bayan. Dapat ang loyalty nyo ay sa mga tao, hindi sa inyong mga partido. Tapos kung magsalita kayo, parang ang bait-bait ninyo para sa bayan, gusto namin tumulong sa bayan, ine-expose ko to, mga ganito sa bayan dahil gusto kong tumulong sa bayan. Pero sasabihin mo ngayon, para lang mabuo yung Duterte 5, sumama ka kay Bongo at kay Bato. Di mo nga in-explain kung bakit Para lang mabuo yung Duterte 5. Para mabuo yung grupo. Yun yung nandun yung kanyang loyalty sa grupo, hindi po sa tao. Ayan po, si Amy Lacson. Amy Marcos. Ano pa? Diretso yun na nga natin. Baka may magalit na naman, sabihin, hinihinto-hinto ko. Sige, diretso na natin. At ma'am, dahil po doon, parang sa pananitiling po ng 35 kaya kayo sumama? Yes, kasi sabi ni Bong at saka ni Bato, committed sila kay Cheese. Okay. So dahil lang sinabi ni Bongo at Bato de la Rosa, committed sila kay Cheese, kaya naki-cheese na rin siya. Anong klase yun? Wala na ba? Wala ka ba sariling paninindigan? Wala Ang loyalty talaga nila nandun sa grupo nila. Wala po sa tao. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga senators ngayon, kung ikukumpara doon sa mga senators na nandun sila, Miriam Defensor Santiago, ibang-iba na po. Ibang-iba na po ang kanilang paniniwala, paninindigan. Sila po ay nandyan para po sa grupo nila. Wala na po yung yung talagang para sa bayan. Pero masabi niyo, nakisama lang ako kay Bongo sa kay Bato de la Rosa. At sabi ni BG, hindi po BJ magkamali po kayo, BG, sabi ni BG at ni Bato, may committed sila kay Chis Escudero. Kaya siya, nakisama na lang. Nakijoin na lang. Ano ba yan, Amy Marcos? Sayang naman ang pasweldo namin sa'yo. Na kung hindi ka maninindigan sa sarili mo, yun na nga lang ang yung pwede naming tawag dito, tingnan sa'yo, hangaan sa iyo. Pero hanggang doon sa wala ka nun. Wala na nga, tinalikuran mo na nga itong gobyerno, tinalikuran mo na nga yung kapatid mo. Yung paninindigan mo na lang para sa bayan, tinalikuran mo pa rin. Para doon sa grupo ninyo, kay BG, at dito kay Bato. Walang hiyaya na, ano ba naman yan? Grabe. So, sunod-sunuran na lang po kami. Yun Sunod-sunuran na lang daw po sila. So, inamin niya mismo sa sarili niya, sunod-sunuran na lang sila. Anong klase ito? Anak ng toko Hanip din to Ayop. Sunod-sunuran na lang daw sila. Di ba tayo minsan pag tinatanong tayo, sunod-sunuran ka? Hindi po, hindi naman po. Pero ito, proud na proud pa na sinasabi niya na siya'y sunod-sunuran, na siya'y uto-uto. Sabi niya, hindi naman ako uto-uto. Ano tawag mo, sunod-sunuran? Di uto-uto.
Sunod-sunuran. Sabi niya ulitin ko. Ulitin natin sa umpisa. Hindi ko ihinto, dire-diretso lang. Pakinggan nyo. Itong binoto ninyo. Yung mga bumoto kay Amy Marcos. Voted for SPGs. Nakisama lang ako kay BG at kay Bato. At sana manatiling buo ang tropang Duterte 5. At ma'am, dahil po doon, parang sa pananitiling buo ng Duterte 5, kaya kayo sumama. Yes, kasi sabi ni Bong at saka ni Bato, committed sila kay Cheese. So, sunod-sunuran na lang po kami. Voted for SPGs. Nakangiti pa siya Ayan, nakangiti pa siya mga kababayan nang sinabi niya na sunod-sunuran lang sila. Follow the leader na lang sila. Uto-uto na lang. Nakangiti pa siya proud na proud Ano namang klase to? Meron pa isa. Meron pa isa mga kababayan. Ito. Hindi, nakikiisa lamang ako sa Duterte Block po at hindi naman talaga pupunta. Hindi pumunta last year si Bongo, si Bato. Hindi rin pupunta si Robin. Ako rin, si Senator Marcoleta. Hindi ko alam kung ano ang desisyon. Pero nag-usap-usap po kami na hindi talaga pupunta. Hindi, Okay, ito naman yung yung hindi atin ng SONA. Nag-usap-usap sila. Sabi niya nung una? Hindi, nakikiisa lamang ako sa Duterte. Nakikiisa lamang siya. Kung ano sabihin ng Duterte Block, kung ano sabihin ni Bongo, kung ano sabihin ni Bato de la Rosa, nakikiisa siya. Hanggang doon lang siya. Kung ano sabihin ng Duterte Block, sige, sunod lang siya ng sunod. Wala na siyang paninindigan. Sabi sa caption, pinatunayan nyo lang talaga na kinakalaban nyo ang taong bayan para sa isang tao lang. Diyos ko po. Ito yung babaeng pinakamasakit at pinakamalas na nangyari sa buhay ng mga Marcos. Ang may dumating na traidor sa family Marcos. Sabi naman nila, hindi naman daw talaga Marcos to kasi hindi naman daw ganun ang hugis ng mga mukha ng mga Marcos Diba, hindi naman daw pahaba yung yung ganito Diba? Pabilog Tingnan mo si Irene. Si Irene pabilog Si Presidente Bongbong Marcos pabilog din. Hindi naman daw pahaba. So, kaya siguro parang wala siyang takot at wala siyang hiya na kalabanin niya mismo ang kanyang kapatid na presidente ng ating bansa. At mas kinakampihan pa niya si BG pala mga kababayan. At etong si Bato de la Rosa, si Robin Padilla, si Marcoleta, si Duterte Duterte Black. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, di ba? Tingnan ninyo. Dito napunta ang tax natin. Ganitong klaseng senador ang pinapasweldo natin. Ang hindi po naninindigan para sa tao, naninindigan para lang sa kanyang grupo. At sunod-sunuran, uto-uto. Kung ano sabihin, yes sir. Gawin mo to, yes sir. Anong klase ganito ba ang senador na gusto ninyo? Etong senador na ganito ang binoto ninyo. Pasensya na po kayo, Madam Amy Marcos. Kasi po, bilang mamamayang Pilipino, ang gusto naming makita sa inyo ay kayo po ay naninindigan sa tama. Gusto po namin makita sa bawat senador na meron po kayong paninindigan. Kahit nag-iisa ka na lang. Basta ikaw ay nasa tama, manindigan ka. Hindi yung sasabihin mo nakikisama lang ako. Sunod-sunuran na lang kami. Parang proud na proud pa na sabihin na sunod-sunuran. Uto-uto. Mga kababayan, kapag ganito po ang ating mga senador, o kahit congressman, o kahit mayor, o kahit vice mayor, o kahit governor, vice governor, board members, barangay captain, barangay tanod, kapag ganito, na walang sariling paninindigan at uto-uto lang, sunod na sunod, kahit mali, sige, sunod. Wala pong mangyayari sa bansa natin. Dapat po, hindi po kayo nadidiktahan.
May sarili kayong isip. May sarili kayong mga utak. Bakit kayo magpapadikta sa iba? Dapat ang iniisip ninyo ay yung sa kabutihan ng taong bayan. Hindi yung sa kapakinabangan ng grupo ninyo ng mga Duterte 5. Walang iya, puro sarili lang. Nakapakanan ang pinag-iisip ng mga yan. Si Bato de la Rosa, ganun din. Ewan ko paano nangyari na naibalik sa pwesto to. So yan mga kababayan, pinakamasakit na nangyari sa ating bayan. Ang maalal, ang mga ganitong klaseng mga senador. Na unang-una hindi po para sa bayan, kundi para sa Duterte. At pangalawa, uto-uto. Kung ano po ang gusto ng partido, kung ano po gusto ng grupo, yun ang sinusunod. Wala nang pag-isip-isip. Kung ano sabihin, sunod. Ano iutos, sige, gagawin. Wala na pong sariling paninindigan. Pag ganito po, wala pong pag-asa bansa natin. So magtitisa naman tayo ng ilang taon. Diba? Hindi na ba kayo nadala? Yung mga bumoto rito, hindi na ba kayo nadala? Anak ng teteng kayo. O sige, tiis. Tiisin nyo yan, ilang taon. Okay, so ilang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito ay isa pa pang update. Ingat po tayong lahat. God bless po.